At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na pangyayari ang naganap kamakailan lamang kung saan ang kilalang aktivista at political figure na si Raul Manuel ay nagbabalik loob at nagbigay ng isang matinding pahayag laban sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Ang kanyang mga pahayag ay kinagulat ng marami at hindi inaasahan ang kanyang mga akusasyon laban kay President Coutinho Norte Jr. at House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Ayon kay Manuel, sa isang lihim na pulong na pag-usapan ng mga umano'y hindi tamang hakbang ng kasalukuyang administrasyon na nagpapahirap sa mga ordinaryong mamamayan. Pinangalanan pa ni Manuel sina PBBM at Romualdez bilang mga taong sangkot sa mga isyu ng katawalian at hindi makatarungang mga pulisya. Kasama rin sa kanyang pahayag ang pananaw na maraming mga proyektong pamamahalaan ang ipinasa na tila may nakatagong interes para sa kanilang mga kaalyado at kapwa politiko. Siyempre, hindi pinalampas ng mga nasabing opisyal ang mga pahayag na ito. Si Speaker Romualdez ay naglabas ng statement na binanggit na ang mga aligasyong ito ay walang batayan at pawang mga kasinungalingan lamang. Ayon kay Romualdez, si Raul Manuel ay nagtatangkang maghaksik ng hindi pagkakaunawaan at magulo ang mga naratibo na sa pamamagitan ng paglabas ng mga peking impormasyon. Samantala, si President Marcos naman ay nananatiling tahimik sa issue, ngunit hindi maikakailan na sa may mga ulat na nagsasabing naguguluhan siya sa patuloy na atake sa administrasyon. Kasama rin sa mga naalarma ang senadora at kilalang politiko na si Grace Poe na sinabing dapat magtulungan ng mga lider ng bansa at hindi magtulungan ang mga isyu na nakakapagpagulo sa administrasyon. Ayon sa kanya, mahalaga ang pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno, hindi ang mga personal na alitan. Tinututukan ng buong bansa ang mga pangyayaring ito at tiyak na magiging isang mainit na usapin ng mga susunod na araw. Kung ano man ang susunod na mangyari, ang mga pahayag ni Raul Manuel ay tiyak na magdudulot pa ng mas maraming katanungan tungkol sa kalagayan ng ating gobyerno. Patuloy naming aabangan ng mga bagong developments at magbibigay kami ng update sa mga darating na oras. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. BICAM and then the enrolled. At what point did the figures come in? If it's just a procedural thing for Congress, Sagot na lahat. paano ma'am? Sige po. Nung na-enroll yun, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco dun sa na-enroll bill namin. Si Marie Harapang panluloko ho, hindi yung enroll bilang binibida namin. Tinatangan nyo naman na sambayan ng Pilipino, madam. Huwag naman ho kayong masyadong defensive, Senator Grace po. Nagtatanong lang naman ho kami kung bakit pinirmahan nyo yung BICAM report kahit na kulang-kulang. Yun lang naman ho yun, at huwag nyo ho kami ituhin. Huwag ho tayong pumunta dyan sa enroll bill, dyan sa GAA. Doon ho muna tayo sa pinaka-issue na pinirmahan ng miyembro ng BICAM yung report na kulang-kulang. Doon lang ho tayo. Huwag ho muna tayong lumabas kasi pagka lumabas tayo dyan, minimekos-mekos nyo ginugulo nyo usapan 53 si Balota, Pastor Apollo Kibuloy. Pagka nandyan na si Pastor Apollo Kibuloy, malamang sa malamang, pagka nag-BICAM sila ng naka-close door, naku, yari ang mga yan kay Pastor Kibuloy. Bubuksan niya ang pinto, talagang ilalantad niya sa sambayan ng Pilipino kung ano yung mga pinag-uusapan nila dyan sa bicameral conference committee na yan. Pero bago yan mga kababayan, naku, isang like at isang subscribe lang mo, masaya na po tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, alam niyo na kung gagawin mga kababayan. Isang joint button lang ko, makakasali na kayo mga kababayan. At ito ang pinakamatindi dyan. Yung mga kababayan ho natin, sila na ho ngayon ang dapat na mag-adjust dito sa mga kriminal na to. Meron hong ipinapakalat na placards ngayon ng PNP na kung saan meron ho silang babala sa mga kababayan natin, ha? Rapist warning, ha? Avoid being rapid. Do not walk alone at night. O yan, wag daw kayo maglakad pagkagabi. Imbis na sawatain, bantayan ang ating mga kalsada, dahil nga naman mas convenient ito kay Romel Bangag, nagpakalat na lang ho ng ganitong placards para nga naman maabisuhan yung ating mga kababayan na wag silang maglakad ng mag-isa pagkagabi dahil delikado ho yung mga dalaga dyan. Mag-ingat ho kayo ha, baka mahablot ho kayo sa kanto dahil ngayong mga panahon na to, dahil bangag yung mga nakaupo dyan sa Malacanang, dyan sa PNP, DILG,
wala ho, hindi ho nasasawata itong mga kriminal na to. Mag-ingat ho mga kababayan, wala na ho tayo nung panahon ni Tatay Digong. Kinuha na ho ng mga kriminal na to ang kalsada, mga snatcher, mga tandem, lahat ho yan, mga drugista, kriminal. Nasa kanila na ho ang kalsada, wala na ho sa ordinaryong Pilipino. Kaya nga mismong PNP natin, sumuko na ho eh. Sumuko na eh, nagpapahaba lang naman ng oras yung mga gumagawa niyan, di ba? Di ba PNP Chief Marvil? Di ba? Nagpapahaba lang ho sila ng oras. Oh, yan lang ho yun. Kaya ingat-ingat lang ho. Maigi na ho na naipakita ko na ho sa inyo yang ano na yan, yung kumakalat na placards o ano man yan, yung parang contact number eh, no? Yung parang calling card siya, di ba? Tingnan nyo naman ho yung mga kababayan. Imbis na gurgurin, ikulong, itong mga rapis na to, eh, nagpakalat na lang ho ng mga ganitong klaseng babala ang ating kapulisan. Saludo para dito sa bangag na Romel Marbil. Anak ng toko. Palakpakan ho natin. Napakataba ng utak. Napakataba ho ng utak, di ba? Wala na ho sa mga ordinaryong Pilipino ang karsada ngayong mga panahon na to. Kaya kung meron kayong anak na dalaginding, dalaga, bilhin nyo na ho ng pang self-defense, pepper spray, o kung ano pa man yung pwede niyang pang, di ba? O dalhan nyo ng ano kung hindi naman importante sa labas, huwag na lumabas. Pero kung importante talaga, kung matutulungan niya, tulungan niyo lang ang mga kababayan. Hindi na ho nga, yung panahon ngayon, hindi na ho kagaya nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kung saan, itong mga kriminal na to, sila hong natatakot. Ngayon ho, hindi na ho, dapat ang sambayan ng Pilipino nang matakot dito sa mga ganitong klaseng kriminal. Ito na ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa ating Senator Grace po. Bakit ho kayo tensionado? Tinatanong lang naman ho kayo. Eto, pakinggan ho natin. Si Senadora Grace po na kumpleto at walang mali sa naging proseso ng pagpasa ng 2025 National Budget. Si po ang chairperson ng Senate Finance Committee na nanguna sa pag-aaral at pagdepensa sa budget. May unang balita si Joseph Moro. May papupupuk ka pang nalalaman, walang niya ka. May papupupuk ka pang nalalaman. Akala nyo pagka nagsalita kayo yung ganyan, tapos na usapan, hindi ho. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Actually, hindi pa tayo nag-uumpisa. Hindi pa tayo nag-uumpisa. Pag nag-umpisa na ang sambayan ng Pilipino, naku, yari ka, Senator Grace. Bilang chairman ng Senate Finance Committee, si Senadora Grace Poe ang nanguna sa pag-aaral at pagdepensa ng panukalang 2025 National Budget. Si Poe pinanindigang walang milagro at walang maling nangyari sa pagpasa ng 2025 National Budget. Sa kabila ito ng pagsabi ng ilang mambabatas kabilang na sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Senadora Amy Marcos na ang niratipikahang Bicameral Conference Committee report may mga blankong probisyon. Nakikita niyo ho pagmumukha niya? Di ba talagang stress na stress siya? Alam ho niya yan. Sen Grace po, wag na ho kayong magmaang-maangan. Alam niyo yan. Tapos pa lang ng mukha niyo, yung narinig pa lang yung Bicam report, nag-iba na ho yung ano niya, yung aura ng mukha niya eh. No, alam mo, pag sa enrolled bill, Yung na naman, buwisit na enrolled bill na yan eh. Tigilan niyo ho yan. Tigilan niyo ho yan, madam. Yung pinagbasihan ng enrolled bill, doon ho muna tayo. Ano na lang eh, araw-araw na lang, puro na lang lokohan. Ang hirap nung makaintindi, tinatanong nga yung Bicam, yung kulang-kulang. Tapos ibibida mo, enrolled bill. Walang yatong Grace po na to, kaya di ka nanalo ng presidente. yun yung pinaka-importante dun sa Bicam. Wala Teka, hindi yung enrolled bill. Yung rinatipakahan ng Bicam report, yun ang importante. Mag-usap pa kayo para dyan sa enrolled bill na yan. Di ba, rinatipikahan nyo muna yung Bicam report at yun ang pinagbasihan ng enrolled bill. Linilito nyo kami! Linilito nyo kami, madam. Paulit-ulit na lang kami dito. Pero di kami magsasawa dahil kailangan hindi magurgur nitong issue na to. Kailangan magdire-diretso to. Para talagang mabaon na yung mga dapat mabaon.
Yung blanco doon, and all the totals have already been verified, and in fact, nung na-enroll yun, wala namang blanco. So tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco doon sa na-enroll bill namin. Si Maria Harapang panluloko ho, hindi yung enrolled bill ang binibida namin. Tinatangan nyo naman ang sambayan ng Pilipino, madam. Ito talagang si Senator Grace po. Wag nyo naman nung sa bagay, no? Talagang yan ang ginawa nyo sa Pilipino. Gusto nyo silang maging mangmang para pagka merong ganitong klaseng pag-uusap, talagang hindi makasabay. Kumbaga kung ano na lang sasabihin, itong mga walang yung politiko kagaya ni Grace po, ganun na lang tatanggapin ng sambayan ng Pilipino. Naku. Nakakabwisit. Hindi nga yung enrolled bill yung tinatanong namin, yung BICAM. Huwag mo sabihin sa amin, hindi, ang importante yung, yung enrolled bill. Huwag niyo ho kaming ugagin. Ha? Yung report sa BICAM ang importante dahil yun ang pagbabasihan ng enrolled bill. Anak ng toko, edi sana noong nag-usap-usap kayo sa BICAM, renatipikahan nyo yung enrolled bill. Hindi yung BICAM report. Hindi dapat pinirmahan nyo na kagad yung enrolled bill, hindi na kayo gumawa ng BICAM report. Ganyan ho tayo lokohin itong mga senador na to, harap-harapan na nagsusumigaw na ebidensya. Naku, pag nanalo yung si Pastor Tibulo, yari po mga to sigurado. Lalo na yung si Comandante, ay ang pagbaba ng mga presyo ng ano yan, ang tatrabahuin yan. At ito namang si Senator Bato, ano lang yan, chill lang yan, pero loyal yan. Marikina Representative Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee ng ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Sinubukan namin siyang tanungin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Dinadaan nyo kami sa tawa, mga walang hiya kayo. Mga kababayan, ganyan ho tayo ugali ng mga yan. Ganyan ho tayo lokohin. Pagka kay BP Sara, kahit magdamag pa tayo dyan, pag-usapan natin, ubusin natin yung isang session, isang linggo, para dito sa usapin ng confidential fund. Pero tinatanong lang ho sila, isang tanong lang, BICAM report at enrolled bill. Ang bilis maglakad. Ganyan ho tayo lokohin itong mga politiko na to. Ganyan ho tayo paikot-ikutin. Pagka-issue ng mga Duterte, umaga, hapon, magdamag, walang problema yan, pag-usapan natin. Pero pagkakaperahan na, involved na ang pera ng sambayan ng Pilipino, naku, tahimik pa ho sila sa tahimik. Yan ba ang gusto niyong pamahalaan, mga kababayan? Ganito ho bang sistema ang gusto nyo? Harap-harapan na tayong hinuloko, hindi tayo makapalag dito sa mga walang yan to. Ito, pumapalag tayo, pero hanggang saan? Hanggang saan? Pag hindi ko kasi tayo nagkaisa, hindi naging synchronize yung ating panawagan dito. Kumbaga iba-iba tayo ng mga inaatake dito. Hindi ko tayo maaani dyan, kakatatawanin lang ko tayo yan eh. Hindi ko tayo, kumbaga, nagkakaisa sa isang layunin na wasakin itong bulok na sistema na to na kinakapitalize ng mga politikong kagaya nitong si Stella Kimbo at nitong si Grace po para sa kanilang pangsariling interes. So, sa tingin niyo po mga kababayan, medyo hindi pa ho tayo napapagod dito sa Masarap din naman ho kasi gumawa ng video, yung may mga bagong topic. Tipong, masarap din ho yun, pero masarap din naman hong ulit-ulitin to. Kaso, di ho natin malaman. Ang kakapal ng mukha nitong mga politiko na to, kagaya ni Stella Kimbo, ni Tambaluslos, nagsalita na ba siya dyan? Di ba? Si Chis Escudero, nagsalita siya, limito niya lang sa bayan ng Pilipino. Yang si Grace po, iisang script nitong si Grace po at nitong si ano. Mas importante yung enrolled bill. Huwag nyo kami ungguyin. Enrolled bill. Yung mula ngayon, huwag na kayong mag-BICAM. Basta dapat synchronize yung version ng House at version ng Senado. Tapos automatic, yun ang ratifikahan nyo. Wala nang BICAM, nag-uungguyan tayo eh. Mag-uusap-usap kayo sa BICAM. Ngayon, pagka nasilipan kayo, sasabihin nyo, importante yung enrolled bill. Ano kami, mga tanga? Huwag ganon. Huwag ganon, Senator Grace po. Buti pa nga to si Grace po sumasagot. Itong si Stella Kimbo. Wala palang ano to eh. Ayos ka din. If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano ma? Sige po, wait na lang po. Explain na lahat. Ha? Na-explain? Walang na-explain, madam. Na-explain na daw ho.
Stella, wag mo kong hayaan magsalita ng mga masasamang salita dito. Baka vulgar ko yung nalalaman ko sa'yo. Ano yung vulgar na ho natin nalalaman natin dito kay Stella? Hindi, hayaan ho natin sila mag-vulgar sa mga nalalaman. Na lahat. Si SP na-explain na lahat. But the issues the Bicam Senate President daw ho na-explain na lahat. Wala hong na-explain ni CSP. Sinabi niya lang, walang kumpleto yung GAA. Yung GAA, kumpleto naman talaga. Wala naman nagsasabi kumpleto. Yan, nasunod kayo. Yan ang problema sa inyo. Ha? Mga oportunistang, mga walang yung oportunista kayo. Pagka nakasilip ng pagkakataon, gagawa ng kapirahan dyan sa House of Representatives at Senado. Yan kayo. Yan kayo. Akap, ayuda, magkano yung dinagdag na sa budget nila? 11.3 billion, 16.3 billion, basta nandun sa video ngayon. Oh, from 11 billion, dumobli ho yung kanilang budget din sa House of Representatives. Basta kapirahan ang gagaling nyo. Pero pag nabibisto kayo, di kayo sumama. Gigil. May mga kopya ng Bicam report na nakuha ang GMA Integrated News mula kina Ungab at Manuel. May nakuha din kami mula sa di napapangalang source sa Senado. Bagamat may pagkakaiba sa bilang at pwesto ng mga pirma, pare-pareho ang mga blanko ng mga ito. Ang Bicam report ang niratipikahan ng Kongreso para maging basihan ng enrolled bill at nang mapirmahan ng Pangulo naging General Appropriations Act o 2025 National Budget. Pero kung ikukumpara sa isa na batas na General Appropriations Act ang mga blanko sa Bicam report ay napuna ng kabuang halagang di bababa sa 138.36 billion pesos. 138 point something billion pesos. Ganun ho kalaki yung napunta. Sakit. Sakit ho. Ano yung gagamitin yun para sa impeachment ni Bibi Sara ngayong 20th Congress? Anak ng toma, walang yan talaga kayo. Talagang yung perang pag-impeach dito kay Bibi Sara, gusto nyo ipabayad nyo pa sa 10 billion. Inupo ng 32 million, ngayon yung buwis ng 32 million, ang gagamitin nyo para baklasin yung naiupo ng 32 million. Mga walang labo talaga. Nakuha nyo ubo mga kababayan. Ang labo, di ba? Pinakamalaki riyan ang budget para sa NIA kaugnay ng Agriculture and Fisheries Modernization Program. Blanco ito sa Bicam report pero malagyan ng 56.4 billion pesos. Ang sabi ng mga komisyon ng babatas na puna ng mga blanco sa enrolled bill pagkatapos nilang i-ratify ang Bicam report. Kaya tanong nila sino ang gumawa nito. From Bicam, the draft, Senate or Congress for the Both. Meron technical working group that Yung ika-apat na bahagi, sila ho, yun, yung mga magkakaibigan na lang. Technical working group. Pagka sinabi mong technical working group, parang takalag technical na technical eh. Kapirahan lang naman pag-uusapan nyo, mga walang nga talaga itong mga senador na to. actually consolidates both the reports of the House and the Senate. When we have completed the Bicam report and we submitted it as an enrolled bill, it was complete. Thank you. Pwede mo pangalanan sinong naglagay ng ano. Huwag mo kami sabihin vote technical working group. Bigyan mo kami ng pangalan kung sino yung mga kasama dyan sa technical working group na yan, madam. Bigyan nyo kami pangalan. Yun yung tatargetin natin. Kung sino yung mga kasama dyan sa technical working group na yan na nagpuno doon sa mga blanco dyan sa Bicam report na yan. Ayun na nga mga kababayan. Ito. It's complete. Sinabi naman ni Senate President Jesus Cordero na may probisyon sa Bicameral Conference Committee report na kung may kaibahan ng Bicam report at ang enrolled bill ang masusunod. Inaano po talaga tayo, inaaway tayo eh, ginugulo usapan eh. Tinatanong lang naman natin kung sino yung nagpuno doon sa mga blanco, di nila mabanggit-banggit. At dahil ho dyan mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Ma'am Pinky. Ito talaga. Ito, idolo ho natin to sa totoo lang. Isa sa mga idolo natin to sa mga kasi dati yung binaryo na yan. Hindi ako nagkakamali yan yung dating CNN. Yan ba yung dating CNN? Hindi yan yung dating CNN. Teka lang kasi nagsara yung CNN. Yung News Watch Plus, yun yung dating CNN.
Okay? Tapos itong bilyonaryo na to, teka lang mo para malinaw tayo. News Plus. Hindi ako nagkakamali, ito yung dating CNN na rinibrand ho nila eh. Pinalitan nilang pangalan. Oo, tama, CNN Philippines. Pero meron din programa dati yan, yung si Ma'am Pinky sa CNN dati. Matagal na ho yun, mga 2018, 2019, mga 2017, 2016. Tapos nag-sara yung CNN Philippines. Rinibrand nilang News Watch Plus Philippines. Yan, merong programa doon dati. Lagi natin siya pinapanood. Ano ho yan, isa sa mga sinusubaybayan natin. Game. Nitong unprogrammed funds. Yes, And correct. for the benefit of the public, Kong, kayo na po magkwento ano ba ang saan ba at kailan ginagamit at kailan ba nagkakaroon ng unprogrammed funds? Maha. Yung unprogrammed appropriations, yun po ay para siyang appendix actually ng national budget. Usually yung mas natatalakay talaga yun yung programmed appropriations dahil doon ilalagay ang 6 something trillion na budget natin for 2025. Pero yung mga proyekto na wala pang sure fund source pero posible daw na mahanapan habang ongoing na yung fiscal year, yun yung mga nalista under unprogrammed appropriations. And it's the President who sets which of those listed will have priority for funding. Okay, so what we're showing right now, Kong, here, if you can see this, ito po yung ilan sa mga blanco. As I mentioned a while ago, meron po yung NIA, which is the National Irrigation Administration, and the PCA, which is the Philippine Coconut Authority. That's 2, but there are 10 more under the particulars. No? Iba pa po yung sinasabi ni Kong Raul na unprogrammed. So ito din po yung nakita niyong blank? Yes, exactly yan po. And obviously, we don't know how much that is because blanco. Here's the question, sir. Ito pa po yung iba. That's still the same, rather. That's still NIA and PCA. We'll try to show the rest later. So, paano ho ba kayo nakakakuha nitong BICAM report? Because ang narinig ko po kay Congressman Ungab, who first divulged this alleged irregularity, December 11, as you mentioned, in-email ho ba itong BICAM report sa 300 plus congressmen at 6 p.m. And then, on the same day, December 11, 1 hour later at 7 p.m., it was ratified. Could you tell me if this is true? Could you confirm this? Tama po yung ganong nangyari. To be exact, 6:47 p.m., sinend po sa amin ang soft copy ng Bicameral Conference Committee report. Then, Anong oras ulitin mo na? moments later, It was ratified. Could you tell me if this is true? Could you confirm this? tama po yung ganong nangyari. To be exact, 6:47 p.m., sinend po sa amin ang soft copy 6:45 p.m. ng Bicameral Conference Committee report. Then, Dapat nakatanggap yan ng copy. Itong si Kong Ungab, nung binusisi niya kasi tinignan niya yung budget ng OVP. Nung nakita niya yon, nagsalita ho siya. Pero itong si Raul Manuel, nakita niya na ho yung mga blanco na yan, pero hindi ho sila nagsasalita. Kaya yung mga pabida ng mga na yan, nasa Makabayan Black, kung huwag maniwala dyan. Kumbaga dito, kumukuha lang ho tayo ng insight kung ano nga ba talaga ang nangyari dyan sa BICAM report. At makikibalita ho tayo dito kay Ma'am Pinky. And moments later, actually po sa totoo lang, bilang na lang po sa kamay yung mga members ng House na present at that time physically nung moment na pinaparatify na sa plenary session ang BICAM. So ngayon, dahil kami yung physically present, ilan na lang, including the 3 representatives from the Makabayan Coalition, binigyan din kami ng physical or printed copy. And actually, similar din yung laman. At sa totoo lang, kahit ako, kung babalikan ko, I raised a manifestation mas doon pa sa laman ng mga programs na merong amounts at questionable. Halimbawa yung PhilHealth na zero budget. Pero naisip ko, ang dami pa lang na cite na reasons doon sa manifestation ko. Pero kahit ako, hindi ko agad nakita na meron palang mga blanks. Gaano kakapal ba ho yung hard copy? Ano po Pero kay BP Sara, ang lilinaw ng mata nila. Di ba? Di pa nga tapos yung COA, sila tapos.
Bira talaga itong Manuel na to. Eh, Bibi Sara, pinag-uusapan pa sa COA, sa kanila tapos na.